Yon mga lods, no? Ngayon, samahan niyo po ako sa aming destinasyon patungo sa Museyong Pambayan ng Morong Rizal. Kung saan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Museyong Pambayan dito sa Morong Rizal. So, meron siyang historical marker, ayan ng National Historical Commission. Morong, itinatag ang bayan ng Morong noong 1578 at naging kabisera ng itatagang distrito politiko, militar ng Morong noong 1853. Ang distrito ay naging lalawigan ng Rizal noong 1901. Ang gusaling ito na kilala sa tawag na komandansya ay itinayo noong 1880 to 1881 sa panahon ni Mauricio Mata Cruz, gobernadorsilyo ng bayan. Pala mga lods, sa mga hindi nakakaalam na ang probinsya ng Rizal ay dating tawag na probinsya rin ng Morong. Kumbaga na parang na siguro dahil sa pagkamatay ni Rizal, pinangalan siya. Ngayon ay tinawag na probinsya ng Rizal. Ito, Guardia Civil. Ayun so, this is a printed na ito. So, nandito tayo ngayon sa museo ng pambansa ng Morong. Museo Morong. Okay. So, ayan. Saan itong tulay? Ito, man. Ayan, nung araw pero ito na yung panahungan, Estela. Saan? Hindi ko siya nakita. Dun ba sa may yung papunta ng... Ito, sa tapat. Yung sa kabila. So, siya kung makita mo, siya talaga. Yan yung nung araw. Regime. Video mo. To gawa sa itlog pa dati. Para makapagtayo ka ng Ito yung aming simbahan.
ito sir, ito po, mga lods, no? Kung titignan nyo, ito, sa Rizal, meron din silang, no, public transport nila. Yung main po na to, hindi pa tayo nakapag-research about dito sa bus na ito, no? Pero kung titignan nyo, ito, ganito yung ano niya, yung plate niya. Although, ano na to, printed na. Pero ganito yung, ano sa, dati Rizal. So, siguro, ano nila to as, yun nga, truck, ba? Public utility truck, gano'n. So, ayan, from 1959, mukhang itsura niya. Right Franco bus, Pinilla, Divisoria. Grabe. Grabe, no? Grabe mga lods, no? From Pinilla to Divisoria. May ganun palang biyahe, which is ngayon, wala na. Okay. So, tingin pa tayo. Ito. Oh, grabe, oh. So, ito, mga lods, so, meron sila dito, yung, sinaunang damit ng mga kababaihan, no? Ito na yung complete set. Sa Bulacan, meron din kasing ganito, no? So, dito, makikita mo na, ayan, ang suot niya yung paineta, yung panuelo, ito, dito sa shoulder niya. Abaniko, yung pamaypay, din yung baro, no? Tapis, din yung saya. Okay. Ito, meron tayong example nito ng baro. Yan. Pero, ayan, hindi na ito yung pinaka hello ma'am. Hindi na ito yung parang original kasi made of, yun eh, pinya that time. No? Sa lakot, din meron din tayo dito. Ito. So, ito pa yung ibang parte ng kasuotan ng sinaunang mga kababaihan dati, no? Ito. Ayan. So, dito simulan natin. Nandito yung tapis sa left side. Yung paineta here. So, ayan, ito yung paineta. So, yung paineta na ito, mga lods, no, ito dito, ano siya, I think this is silver, no? Silver yung paineta na to, no? Then yung crown niya is parang, 10 karat gold, no? So, dito naman sa kabila, yung panuelo, ayan. Ayan na. Okay. Grabe. Ayan, no? Mga lods, meron sila ditong old prints ng, Morong in 1989, no? Ayan, no? Photo for this of Robert Matawaran from the archives of Tomas Claudio Memorial College. Taghangin, Morong Rizal, no? So, yan yung, early, early 20th century, no? Yan, no? Yung rich, ng Morong. Ito. So, ito yung simbahan ng St. Jerome noong photo rin, noong 1989, no? So, mga lods, itong simbahan ng St. Jerome ay itinayo noong 1700s, no? Kumbaga, pag may simbahan nung araw, yun, alam nyo na mayaman yung lugar din. Meron pa sa si kasi sa mo. Wala po akong balak makahinga. Yung nagtayo pa. Naglabi tayo ikaw. Hindi kami nabalik ng nanay. Dahil isa po anak ko lang nagpang. Sino pagkahanap buhay ko? Wala kang asawa. So dito mga lods, meron ditong nakasulat, no? Ang talipapa sa Torontegi Street at sa background ay tore ng simbahang Katoliko. Habang abala ang mga tao sa pagtitinra. So yung tinda nila is yung D na palitan ng R, no? At pamimili. Inilarawan sa kanilang kasuotan ng kultura at kaugalian na kasingkaw sa rural na pamumuhay. Makikita rin ang mga nagsasayaw sa babaylan o shamans na kinilala sa kanilang sinaunang komunidad sa tradisyonal na Barat Saya. So, then, so.
So, dito naman mga lods, dito tayo sa mga ano nila. Ayan, oh. Hussein Morong. Ayan, ah. Ano ba to? Exhibit pala sila ngayon. Anong nakaraan? So, ano to? Ito, meron sila ditong mga bang, ah. Ayun, batya, oh. Itong kamot jar, meron din sila rito, oh. Ayan. Ayan. Kamot jar. Itong kamot jar na ito is from, tradeware na mga gamit from China. No? Glazed po yan. So, meron din tayo na, ayan, papaya de gripo. Diyan yung umiinom ng mga tao nung araw, mga lods, no? Di ba? Kumbaga, wala pang mineral that time, eh. Kumbaga, ayan, no? Ayan yung gripo niya. Ayan. Mostly ng mga gripo nitong mga ganito is from USA, mga lods, no? Which is, ang material niya is, brass or bronze. Ayan, no? Kung titignan nyo, mga lods, meron tayo dito, ayan, no? Ayan, no? Banggera. Ito na yun, yung pinakakabuuan. Ito. Ganyan pala ang itsura ng banggera ng araw, mga lods, no? Ito yung banggera. Ang banggera. Ito, so nandito yung mga kagamitan din, yung kinakainan dati. Tinatawag natin ng mga plato at baso. Ang portal is sarkin. Ito. Sarkin ang tawag dito, no? Yung mga to. Yan, no? So, meron din silang dito sa lakot. Ayan, no? Sa lakot. So, etong, yung batya na ito, I think dito, may mas lumapa ditong batya, mga lods, no? Yung tinatawag natin na, yung batya na, yung kahoy, no? Which is yung mga pre-war pa. Yung gawa sa Mulabe. Yung ibang kahoy. Yan, tingnan natin itong mga luto. Yan, no? So, yan, yung mga luto ng taga Rizal. Yan, yung pinugot. Yung tawagin, no? Pinagmamalaki ng mga taga-murong. Yan, yung luto na pinugot. Murong mustasa. Ayan, no? Sinigang na awoy-awoy. Hindi ko na alam. Ayan, no? Ayan, masarap mga lods. Sinwam na biya. Ayan, no? So, dito, meron tayong litrato ng matanda na si Inra Antang. Ayan, no? Inra Antang Bernardo, na isang kilalang magkukusi sa Morong noong 1950s hanggang 1970s. Ang pinta ay likha ni Ginoong Rafael Paeng Pacheco Sr. So, yan. So, ito palang painting na ito ay si Inra Antang, which is ang may gawa ay si Ginoong Rafael Pacheco, no? Kilalang artist na rin po ngayon. Ang ganda. Marami. Ayan. Ito, napaka-angkulit na rin dito mga lods, no? Kung titignan nyo yung tawag, sa tinolang manok, tinolang nakalipar ang manok. Hindi ko lang alam kung saan galing yun. So, ayan mga lods, no? Andito tayo ngayon sa ayan, no? Yung mga nila. From World War II items na ito, mga lods, no? Tignan natin. Tara. So, kung makikita nyo mga lods, ayan na yung gamit ng mga sundalo, no? World War II US Army gear, ayan. Ito yung US canteen, kung tawagin, no? Mga canteen. Ayan, inuminan, ayan. So, yung helmet ng sundalo.
which is from World War II. Ayan, no? Tignan nyo mga lods, may telephone na nun that time, World War II. No? Okay. Yan. So, ayan yung mga gamit na mga currency natin, no? Yung mga paper bills that time nung Japanese occupation. Makikita nyo, ayan, no? Maayos pa yung condition. Ayan, no? Japanese money, no? Yan, mga lods, no? Yan. Yan. So, ito, mga lods, no? Ito, ayan, no? This is a World War I helmet. Ganito siya ang itsura ng World War I helmet, no, mga lods, no? Ganyan siya. Napakatibay niyan, mga lods, no? So, ito pala, ang nagsuot World War I helmet, nagsuot ng turbanting tulad nito, si Private Tomas Claudio, no? Nga pala, sa mga di nakakilala kay Tomas Claudio, si Ginoong Tomas Claudio ay isang bayani na dito galing sa Morong Rizal. Siya ang unang Pilipino na nakapunta sa Amerika na lumaban sa digmaan noon sa France. Mapa na yun ito. Yan, grabe mga lods, no? Kung titignan nyo, ito pala, kumbaga nailimbag pala ito sa libro, no, mga lods ito. Meron siyang old print nito may pinagkunan nito na lumang mapa ng bayan ng Morong. Yung buong Rizal to, mga lods, no? Itong probinsya ng Rizal kasi Morong pa nun dati, no? Ayan. Kung makikita nyo, ayan, which is katabi ng Laguna, ng Mindoro. Ayan. Yan yung pinaka... Ayan. Grabe mga lods, no? So, tingnan nyo to mga lods, no? Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Ayan, no? Nilagay nila sa isang glass. Ito ay galing sa Old Morong Bridge, no? Yan yung the story, yung pinaka stone marker niya, no? Stone marker mga lods, ayan. So, pag sinabi natin anyo, that's the age, no? Yung pagkakabuild sa kanya. Anyo 1696. O, ayan yung marker niya. Grabe. So, dito tayo sa pinakaharapan ng museo, no? So, nandito, tignan nyo to. Mga lods, no? Ayan, ang tawag dyan, mga lods, ay tambourine necklace, no? Sinusuot yan ng mga kababaihan. Ayan, so nandyan yung kanina, paineta, no? So, kung titignan nyo, dito sa ayan, yung sa mismong ng tambourine, meron siyang imprenta nung nung Birhen ng Antipolo. Yan, no? Grabe. So, yung earrings, so set talaga siya, Yung earrings, yung Criolla earrings kung tawagin. So, itong cameo, no? Grabe, ang ganda. O, lumang rosaryo, yung alitagtag kung tawagin, no? Yan, no? So, mga lods, ang material yan is
from 10 karat gold or pataas pa, no? So, that time, hindi naman na wala pang mga mabababang materyales. Mostly mga silver or ginto lang that time, no? Okay. So, yan ulit, mga kabagamitan natin, no? Yung mga banga. So, ito dito. Which is, I think this is a reproduction of Fernando Amorsolo's work na, ano? Hindi ko alam sino artist eh. Penhon, I think. Sa bukid yan. So, dito mga lods, makikita nyo rin. So, meron din silang mga, yan yan, yung mga galing diggings na mga item, no? Yung mga Chinese na tradeware, no? So, dito pala yan natagpuan sa Morong Rizal, no, mga lods, no? Grabe, kamukha din sa akin, no? Actually, mga lods, meron akong ganito. This is from the Hongxi, no? From Ming Dynasty. May ganyan po tayo na item. So, dito sa Rizal, meron din sila na naitago dito. So, ayan. Tignan nyo mga lods, no? Nahukay yan sa bayan ng Rizal, no? Which is, ano rin, siksik din sila, no? Sa pakikipagkalakalan sa mga inject, no? So, all of them are from the Ming Dynasty, no? Okay. So, sino? Oh, meron si here you can see there's a bust, no? Japonesa. Hindi ko lang alam kung sinong gumawa, pero yun yan. Luma rin, no? So meron tayo dito mga lumang kagamitan din mga lods, no? Pinagsama-sama nila. Ito. So this is a cash register. This is a cash register mga lods, no? Grabe. This is a museum piece talaga mga lods. So yan, no? Lumang-luma yan mga lods. Antigo yan. Yung ganyang cash register, no? Ganyan pa ginagamit dati. No? Ayan, no? Makikita mo talaga yung copper niya, yung brass and bronze niya, yung material, no? So dito rin yung ano, pang numberer. Yan. So we have this, the weighing scale. So and yung gatangan, ayun, no? Yung gatangan nila mga lods, no? Kung titignan nyo, dyan may mga nakalagay dyan na liter, no? Kung gaano kabigat, no? So we have also here an old pendulum clock, which is ang brand niya is Johans. This is from Germany. This is a German pendulum clock, no? Luma na rin, no? So dito naman tayo, lumipat naman tayo sa mga lumang kagamitan din pagdating sa mga damit, no? Pagplancha or panahi, no? Dito. So we have here the Prinsa de Corona, no? This is made of bronze or brass material, no? So meron siyang tatangnan, yung hawakan is made of wood. So yun, after this, so we have this the almario. We can call this an almario or a pillow rack. So tama, meron siyang pillow. So yung mga unan that time, dito yung pinagpapatong-patong, tumadami, no? The larger ones, yung mga parang mga komprikama, ano? Yan. Yan po ang itsura ng pillow rack dati. Lalagyan ng unan. Pero ngayon, nowadays, wala na tayong ganito na sa mga bahay masyado. Kasi nakalagay lang siya sa kama. Dito, lalagay mo yung unan. Kaya siya tinawag na pillow rack or almario. So, ito. So below niya, meron dyan, no? Meron tayo dito, ano? Yan yung ano niya, parang lumang ihian, no? So, yun. We have here the, ano naman, yan, no? Yan, no? Yung coin purse, yan yung mga coin purse ng matatanda ng araw, mga lods, no? So, these coin purse are antiques na rin, no? Kasi, ang material nito,
is made of silver. Ayan. So, yung mga, ayan, no, yung necklace din, luma din yan. So, there you have, meron siyang Kayamanan na book by Ramon Villegas. Ayan. Magandang reference din yan para sa mga, yun, mga excavated or any gold item. So, meron dito, yan, yung cruise. Yung alitag-tag, kung tawagin. No? So, ito mga lods, may isa pa tayong maganda rito na item, no? Dito sa Morong. Ito naman ito yung tinatawag natin na baul. This is not an ordinary baul, mga lods, no? Ang tawag natin dito, mga lods, kung karaniwan may tinatawag na Ilocos baul, pag ganito na medyo curvy yung top niya, we call this as baul mundo, no? So, ito yung mga dala ng mga Kastila that time na may mga dala sila na mga kagamitan from galleon trade pa, no? Galleon. Binababa nila dito. So, we can call this a baul mundo, mga lods. There are even other different styles of baul mundo, no? Yung tinatawag natin na kalantas. So, ayan. Ayan, no? So, yan, yung sungka, pinagsama nyo dyan, yung trumpo. Yun. So, dito naman, the other shelf naman, meron dito na gawaan yan, ice cream maker. Okay? Ayan, no? Gawaan ng ice cream nung araw, mga lods, no? Ayan, no? Paggawa ng sorbetes. And dito naman tinatawag natin na almeres, no? Yung pandikdik ng bawang, which is ang material nito is meron din ganyan na batong buhay o yung piedra, no, na bato. Patulad na rin dito sa ating gilingan. Meron pa tayo dito, mga lods, no, yung sa gitna naman na tinatawag natin ayan, no, nasa middle na shelves. Ayan. Ito po ang itsura ng mga kudkuran ng araw, mga lods, no. Kung meron ng mga electronic na kudkuran ngayon, this is a primitive na kudkuran. Ayan, no. Ayan siya. Or tinatawag natin din na zoomorphic kasi yung mga tao that time, ginagaya yung mga hayop, no. Kunyari, yung mga aso, ginagaya nila yon, kino-curve nila sa kudkuran. At meron pang mga any other na primitive beliefs, no? Yung iba, may mga lods, may lawit pa talaga, which is ang tawag, kaya daw ganun, ang pakatas daw ng niyog, no? Yun na yung mga primitive beliefs, no? So, karaniwang gamit dito ng mga kahoy, mga lods, ay mga mulabe, no? Mulabing kahoy po yan. Kung makikita nyo sa hasp niya, ganyan ang mga itsura ng matandang mga kahoy na mulabe, no, mga lods. Yung grain niya, makikita nyo na para siyang nag-uugat. Yan. So, we have bilao. Yan. So, meron din tayo dito na bandihado, no. Yan, yung bandihado na ito, mga lods, maganda itong klase, no. Kasi ito na yung from from Chinese yan that time, eh. Kasi ito yung mga ironstone, no? Na meron nakatatak sa likod na England ironstone, mga lods, no? Matitibay po yan. Pero may makikita kayo sa kanya na parang mga cracks. Kasi doon yung malalaman yung age niya. Yan. Pasok. So, we also have here a damawana, mga lods, no? Or in English, we call it a demijan. Ayan, lagayan ng mga likido or chemical, no? Ayan, this is made of glass po, no? Yan, yung mga pamalaka natin. And yung gamit jar. Ayan, yung pang asinan, no? Ayan, no? Yung blank. Yeah. Ardak, no? Mga lods, no? Or tinatawag natin na Petromax, no? Mga araw. So, this is made of brass to.
Kasi kita sa patina niya. So, yan. Ito naman tayo mga lods sa kabilang kwarto. Ang laman po nito is pang kagamitan sa pangsaka po, ano? Grabe. Yan, no? Ito yung ano niya, oh. Parang ano niya, no? Saka talaga siya. Saka. So, ito. Yan, no? Natawag tayo ng labangan. No? Yun yung parang kainan ng baboy that time. Pero meron din po nito ng mga gawa sa kahoy, no? Ito, mislido pa na kasi bato na siya. Kasi yung mga labangan, from Ilocos that time, mga kahoy siya, no? Ito. Yan, ito po yung set pangsaka ng araw. Ang ito na yung pamatok. Or singkaw or lingkaw yung tawag. Ito din yung ano, yung araw. Ayan. Ito, intact pa yung ano niya, oh. Yung iba na accessories ng araro. Yung lipya niya, dyan. Ayan, so ito yung suyon. No? O suyo, dito. May gamit din, pang isda. Mga lods to. Yung ano niya, oh. Ito, ganda. So dito, naman sa kabila, is yung gamit mo sa patero, no? Yung magsasapatos ng araw. Ayun, no? Ayan, no? Kung makikita niyo mga lods, no? Nandyan yung katam niya, lagari, timbangan. Yung mga pangkagamitan din sa karpintero, no? Dami. Nakakaro. So dito, meron tayo dito na oil on canvas na painting, no? I think this is Tapak. Nagawa ni Tapak to, eh. No? Tapak nga. No? Alam ko, taga Pampanga yan si Tapak, eh. Yan, no? Maganda yung pagkakagawa rin niya, no? Mga batang ng isda, no? So, ito yung salakot na tinatawag, no? Itong salakot na po ito is gawa sa upo. Upo po yan gawa, mga lods, no? Ayan ang itsura ng original na salakot ng araw. Yung ibang salakot, mga lods, katulad ng mga salakot na medyo mataas sa katukulan, nilalagyan nila ng silver na mga abubot, no? Mga abubot sa mismong salakot, mga lods. So, ito yung lusong natin. Yung lusong na, yung pambayo. No? Ayan siya, yung lusong. So, yan. Ito po pala si Private Tomas Claudio, no? Yan siya. Ito yung mga gamit niya. Ayun, ang mga litrato. Sulat.